Hindi lang yung kapag kailangan natin mag-cruise, nag-cruise. Sana maunawaan nila kung ano ang ibig sabihin ng cross. So, the cross, number 1, says something about failure, but it says something also about victory. Number 2, the cross says something about forgiveness. Ano po ba ang sinasabi sa Romans 8:33? Nakibasa po sa Tagalog. Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Basahin mo sa John 8:33. Ano sabi dyan? John. Romans pala. Romans. Magibasa? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Tingnan nyo. Sino ang magsasakdal sa atin ngayon? Di ba? Sa harapan dati, nung tayo po'y mga makasalanan pa, nung wala pang namatay para sa atin, we are condemned. Tayo po ay hinatulan sa kamatayan. Ang pupuntahan talaga po natin, impyerno. Pero ano sabi ni Apostol San Pablo? Who shall bring a charge against God elect? Sino ang magsasakdal sa atin? Basahin mo nga sa Tagalog ulit. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ayun. Sino ang magsasakdal sa atin? Kahit na si Satanas, mga kapatid. Hindi niya tayo pwedeng sabihan na, kailangang mamatay to. Kailangang ma-impyerno si Brother Carlito. Hindi. Bakit? Dahil tayo, ang sabi dito, it is God who justifies. Tayo'y inaring ganap na. At paano nangyari yon? Dahil tayo'y pinatawad ng Panginoon sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus doon sa krus. Kaya ano po ang katatakutan natin sa paghatol? Hindi nila tayo pwedeng hatulan. They cannot charge us. Why? Because we were already justified. We were already forgiven at the cross. Who is He who condemns? Tuloy mo. Sino ang hahatol? Ngayon, sino ang hahatol sa atin? Tuloy. Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Si Kristo, di niya tayo hahatulan. Siya nga ang namatay para sa atin At siya rin ngayon ang nasa kanan ng Diyos, at siya rin ang namamagitan para sa atin. Hahatulan ba tayo ni Kristo? Kung ang Diyos, hindi. Si Kristo kaya? Hindi rin, mga kapatid. Ano pa? Tuloy mo. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang taggutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Yun. So, ibig sabihin, mga kapatid, dahil dun sa ginawa ng ating Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo, yun pong ating guilt. Pag sinabing guilt, dati hindi tayo makaharap sa Diyos. Dati natatakot tayo kung mamamatay tayo, maliligtas kaya ako. Diba? Yun ang parang nasa isip natin Doon tayo natatakot. Kung sakaling buksan ang mga aklat at pagkatapos mabasa ang aking pangalan, ako kaya ay maabsuelto. Kung sakaling mamamatay kaya ako sa oras na ito, maliligtas kaya ako. Pero ang sabi, at the cross, our guilt, yun pong ating guilt. Ano ba yung sa guilt sa Tagalog? Ano ba yung guilt? Yung takot mo na ikaw ay maparusahan ay nilinis. His forgiveness makes all the difference. So paano po nangyari yan? Dahil sa cross. Dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Okay. Ano ang sinabi dito? For He made Him who knew no sin to be sin for us. Ino po ninyo. Basahin mo sa Tagalog. Hindi ko na kasi na-translate ng Tagalog Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan. Ayun. Tingnan po ninyo. Halimbawa, ito po si Jesus Christ.
Ito yung empty siya, empty. Walang laman. Okay? Yung kasalanan natin, wala akong isang baso pa dito sana. Meron pang isang gano'n. Halimbawa, imagine na lang po ninyo, merong isang laman. O, ito na lang tayo, tapos ito yung walang laman. Puno tayo ng kasalanan. Puno tayo ng kasalanan. Ito po yung laman natin. Tignan nyo, no? Ito si Jesus Christ. Isa pang ganito, walang laman. Ang nangyari, nung siya po ay namatay sa krus, yung pong kasalanan natin, nalipat sa Kanya. Kumbaga, kaya siya naparusahan, hindi naman dahil dun sa may gawa siyang kasalanan. Kaya siya naparusahan, kasi yung kasalanan ko, inako niya. Ang sabi diyan, He made Him who knew no sin to be sin. Mahirap para sa ating Panginoon yon. Pero dahil sa mahal niya tayo, inako niya yung kasalanan natin. So, ang nangyari ngayon, yung tao, hindi na siya guilty. Ha? Hindi na tayo guilty. Yung kasalanan natin, hindi na tayo mapaparusahan dahil sa kasalanan natin, dahil kinuha na ni Jesus yung kasalanan natin. Wala tayong kasalanan ngayon, malinis tayo. Kung tatanggapin natin yung ginawa niyang pagliligtas doon sa krus. Dito ko po na-appreciate ang ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Doon ko nakita yung kanyang sobrang pagmamahal sa atin, na anupat kahit na siya ay mamatay, naatim niya na siya mamatay para lamang tayo mabuhay. So, He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him, upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Tandaan po ninyo, mga kapatid, kaya lang tayo nagiging matuwid, kaya lang tayo nawawala ng kasalanan dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Hindi dahil doon sa anumang mabuting ginawa ko, ginagawa ko, o gagawin ko pa. No. Aakyat tayo sa langit dahil kay Jesus. Kaya sa Kanya po tayo magsapat. At the cross, Jesus dies the second death. Ano ba yung second death? Di ba yun yung impyerno? So, nung si Kristo mamatay sa krus, kinuha na niya yung lugar ko sa impyerno. Kaya hindi na ako dapat maimpyerno. Hindi na ako kailangan maimpyerno. Hindi na kayo kailangan maimpyerno. Kung magtatapat lang tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, atin ito. Ibig sabihin, yung pangakong iyon, yung ginawang tagumpay ni Jesus na yun doon sa krus, ipinasa na niya sa atin. Atin na yun. Kaya lahat ng dahilan para tayo maging masaya, nasa sa atin. Dahil ginawa na ni Jesus ang lahat para sa atin. Ano po ang ginawa pa ni Jesus? Jesus bears our curse. Yung sumpa para sa atin, kinuha na ni Jesus. Ano ang sabi sa Galatians chapter 3 verse 13? Christ has redeemed us from the curse of the law. Merong sumpa kasi yung kautusan eh. Ano yung sumpa ng kautusan? Kamatayan. Di ba? May kamatayan. Having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Ano daw ang ginawa niya? Siya ay naging sumpa para sa atin. Pero yun. Yun pong may ngari mo po kareng anak. Halimbawa, atin niyang ngagawang emas ang tinging anak. Siyempre, yung parusa, kadalasan, mabarugyo. O kaya, mapalmura yun. Halimbawa, baruganan niya muning ima. Bigla yan di natang iyapo. Kadalasan kasi rin nga po, ilang savior eh. Hali, sabihan na ni nga po. Mo na ibabarugan, ako nang barugan mo. Hali, o kaya naman, ang punto na niyang babarugan, bigla yung sa alabating metong. Nining mabarog. Iyapo, itangalang kasalanan. Nilibre itang ating kasalanan. Si Jesus, mga kapatid, ganun ang ginawa niya. Yung sumpa na dapat para sa akin, yung parusa na dapat para sa akin, kinuha niya. Yan po ang sabi. Basahin mo sa Tagalog. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan, nang siya'y
naging sumpa para sa atin. Yun. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y maging sumpa. Biruin niyo yun. Ginawa lahat ni Jesus yun para sa atin. Siya'y naging sumpa para sa atin. Ibig sabihin, yung impyerno na dapat pupuntahan natin, pinuntahan na niya. Ika nga, siya ang naparusahan.